Tahimik ang loop ng operating room. Pagkatapos ng isang 10 oras na malaking operasyon, lahat ng mga medical staff ay nagpipigil ngang hininga habang nakatitik sa monitor. Bumabalik na ang pinting ang puso niya sa sigaw nars nagsimulang makbulungan, ang lahat sa loop ngang silit. Ang vital signs ang pasyenteng idineklara ng brain dead ay milagrosong bumabalik. Paano nangyari ito maging ang mga pinakamahusay na neurosurgeon ng Alemanya ay hindi makapaniwala. Ilang oras lamang ang nakalipas sumuko na silang lahat. Ngunit ng isang binatang babaeng Asyano ang pumasok sa operating room at sinabing hindi patapos ang lahat ang impossible ay nangyari. Sinong ba siya paano niya nagawang ganitong gimala? Kung interesado kayo sa buong kwento, enneagram, kamanggamanggang pagbabagong, ito manggaring pindutin muna ang subscribe button. Araw-araw kaming naghahatid ng di pangkaraniwang kwento na nakatago sa maordinaryong tao. Huwag kalimutang i-on ang notifications. Kung gayon paano nagsimula, ang lahat ng ito balikan natin, ang panahon isang araw, bago ang lahat, sa isang university hospital, sa Frankfurt, Alemanya, alas 7 ng umaga. Abala ang mayabak sa pasilyo. Ipinakikilala ko si Dr. Reyes, isang doktora mula sa Pilipinas, na magsasagawa ng kanyang fellowship sa ating ospital simula ngayon. Sa pagpapakilala ng hospital director, isang binatang babae ang humakbang pasulong. Katamtaman ang kanyang taas may salamin at simpleng manamit. Ang pangalan niya ay Isabela Reyes. Isang neurosurgery resident mula sa isang malaking ospital sa Maynila. Pumunta siya sa Alemanya para sa karagdagang pagsasanay. Magandang umaga po. Ako po si Isabela Reyes. Ikinagagalak ko pong makatrabaho kayo. Habang bumabati siya sa wikang Aleman, hindi gaanong mainit ang tingin sa kanya ng doktor na Aleman. Isang doktora mula sa Pilipinas, ano naman kaya ang matututunan niya rito? Parang hirap pa siyang magsalita ng wika natin. Narinig niya ang bulungan ngunit pinilit ni Isabela na huwag pansinin at yumuko na lamang bilang paggalang. Tiningnan siya ni Professor Schmidt at malamig na sinabi, ito ang pinakamahusay na neurosurgery department sa Europa. Maaring mahirapan kang sumabay kaya mahanda ka. Opo, gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Sasagot ni Isabela. Ilang doktor ang napangisi. Para sa kanila ang binatang doktora mula sa Asya ay isa lamang baguhan na kulang sa karanasan. Sa unang araw puro simpleng gawain lang ang ibinigay kay Isabela. Pag-ayos na, mga patient chart paghahanda na, mga surgical instrument pagsusulat na, mga tala sa pag-ikot. Pinayagan lamang siyang mag-obserba sa mga aktual na operasyon. Sa Pilipinas, isa na akong ganap na surgeon at nakapagsagawa ng maraming operasyon. Buntong hininga ni Isabela sa kanyang sarili, ngunit tiniis niya ito. Alam niyang kailangan ng panahon upang patunayan ang kanyang sarili sa bagong kapaligiran. Oras ang tanghalian. Sa lounge ang doktor mag-isang kumakain ng sandwich si Isabela sa isang sulok. Ano kaya ang kakayahan ng doktorang Asyano na iyan, ewan ko. Malamang hindi kasing galing nang sa atin ang antas ng medisina sa Asya. Baka naman turista lang siya na nakukunwaring nagsasanay. Habang pinakikinggan ang usapan ng kanyang kasamahan, nakaramdam ng kirot si Isabela sa kanyang dibdib. Ngunit tahimik niyang ipinagpatuloy ang pagkain. Balang araw, may papakita ko rin sa kanila ang tunay kong kakayahan. Dumating ang oras ng hapon para sa pag-ikot sa mga pasyente. Sumunod si Isabela kay Professor Schmidt sa Intensive Care Unit ICU upang suriin ang kalagayan ng mga pasyente. Ang pasyenteng ito ay 3 araw na mula ng operahan para alisin ang brain tumor. Mas mabagal ang kanyang pagaling kaysa sa inaasahan. Habang nakikinig sa paliwanag ni Professor Schmidt, maingat na tiningnan ni Isabela ang chart ng pasyente.
At dahan-dahan siyang nagsalita. Profesor Sa, tingin ko po mas makabubuting suriin muli ang antas ng intracranial pressure ng pasyenteng ito. Ano naging matalas ang boses ni Professor Schmidt? Ang ibang mga doktor ay napatingin kay Isabela. Nasa normal na saklaw ito sa chat ngunit kung titingnan ang kanyang pupillary response at muscle tone, doktora, ikaw ay isang tagamasit lamang. Iwasan ang paggawa ng mga padalos-dalos na konklusyon. Sa matikas na tono ni Professor Schmidt, hindi na nakapagsalita pa si Isabela. Naramdaman niya ang malamig na tingin ngamgana sa paligid. Hay ang madoktor mula sa Asya hindi alam ang kanilang lugar. Kulang sa karanasan pero gustong makmarunong. Naramdaman niya ang tahimik na pakpunang ngunit tiniis niya ito at yumuko. Alas 6 ng gabi tapos na ang unang araw ngang pagsasanay ni Isabela. Habang isa-isang umuwi ang ibang mga doktor, nanatili si Isabela sa ospital nagbabasa ng mga medical journal. Nandito ka pa rin? Tanong ng isang nurse na lumapit sa kanya. Opo, mag-aral pa po ako ng kaunti bago umuwi. Mahirap ba unang araw mo palang kasi? Sa mainit na salita ng nurse, bahagyang gumaan ang loop ni Isabela. Okay lang po, masasanay din siguro ako. Medyo mahigpit ang nga doktor na Aleman dito, lalo na sa mga dayuhang doktor. Pero kung may kakayahan ka, kikilalanin ka rin nila balang araw. Sa pagpapalakas loop ng nurse, ngumiti si Isabela. Ngunit hindi niya alam na ang mangyayari kinabukasan ay magpapabago sa lahat. Nang gabing iyon sa kanyang maliit na apartment, nagsulat si Isabela sa kanyang talaarawan. Unang araw pero marami akong natutunan. Talagang mataas ang antas ng madoktor dito. Pero hindi ako susuko. Darating din ang pagkakataon na may pakita ko ang aking kakayahan. Hindi niya alam na ang pagkakataong iyon ay darating ng mas maaga. Sa mas dramatikong paraan kaysa sa kanyang inaasahan. Kinabukasan mas maagang dumating si Isabela sa ospital. Alas 6:30 ngang umaga, wala pa ang karamihan sa mga doktor. Tahimik ang pasilyo at mag-isa niyang muling sinuri ng mabuti ang mga chart ng mga pasyenteng nakilala niya kahapon. Patuloy na bumabagabag sa isip niya ang kalagayan ng pasyenteng inoprahan sa brain tumor na kanyang pinag-alala kahapon. May mali talaga. Mayroong bahagyang pagkakaiba sa pagitan ng mga numero sa chart at sa aktwal na kalagayan ng pasyente. Ngunit dahil sa nangyari kahapon, nag-alangan siyang magsalita. Alas 8 umaga nagsimula nang dumating ang madoktor. Dumating din si Professor Schmidt na may karaniwang seryosong muha. Doktora Reyes, ikaw ang bahala sa paghahanda ng operating room ngayon. Opo, Professor. Yumuko si Isabela bilang pagsagot. Muli simpleng gawain ang ibinigay sa kanya ngunit hindi siya nagreklamo. Alas 9:30 ng umaga, biglang tumunog ang emergency alarm sa buong ospital. Emergency patient arriving. Emergency patient arriving. Nagsimulang magmadali ang mga medical staff. Sumunod din si Isabela sa emergency room. Isang ambulansya ang huminto ng mabilis sa harap ng emergency room. Nagmamadaling ibinabangang nga paramedic ang isang pasyenteng nasa stretcher. Lalaki nasa 20s, nahulog mula sa mataas na gusali. Walang malay sa loob-en 30 minuto. Mabilis na bumababa ang presyon ng dugo, maluba ang pinsala sa ulo. Agad na naging magulo ang emergency room. Sa isang tingin pa lang maluba ang kalagayan ng pasyente. Mabilis na dumating si Professor Schmidt at sinuri ang kalagayan. Agad na ECT scan. Ihanda ang neurosurgery team habang abala ang lahat. Tahimik na inobserbahan ni Isabela ang pasyente. Maputla ang mukha ng binatang lalaki at maluba ang pagdurugo mula sa pinsala sa ulo. Ngunit biglang, may isang grupo ng mga tao ang nagmamadaling pumasok sa emergency room. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki at babae na nakasuot ng mamahaling damit kasama ang ilang na bodyguard. Ang anak namin nasaan? Ang anak namin, humagulgol ang babae.
Lumapit ang lalaki sa mga doktor na may matigas na ekspresyon. Ako si Heinrich Miller ang sa sinabi ni Ginong Miller lalong tumindi ang tensyon sa ospital. Ang pasyente ay anak pa lang isa sa pinakamayamang pamilya sa Alemanya. Huwag po kayong mag-alala. Ang pinakamahusay na medical team ang gumagamot sa kanya, sabi ang hospital director na lumabas para pakalmahin ang pamilya. Lumabas na ang resulta ng CT scan. Dumilim ang mukha ni Professor Schmidt. Malubha ang sitwasyon. Malawak ang pakduruho sa loop ng utak at mayroon ding pamamaka. Mari pa ba siyang operahan, tanong ni Ginong Miller na may pakiusap sa buses. Gagawin namin ang lahat, pero sa totoo lang napakadelikado ng kanyang kalagayan. Sa maingat na sagot ni Professor Schmidt, lalong napaya ang ina ng pasyente. Nagsimula na ang paghahanda para sa operation. Lahat ng pinakamahuhusay na neurosurgeon sa Alemanya ay tinawag. Si Isabela ay nasa labas ng operating room na mamasit sa sitwasyon. 2 oras na ang nakalipas mula nang magsimula ang operasyon. Ngunit ang mga balitang lumalabas ay hindi maganda. Hindi tumitigil ang pagdurugo. Patuloy na tumataas ang presyon sa utak. Mabilis na naglalakat ang mga nurse. Nagulat na sitwasyon. Lalong namumutla ang muhangang pamilyang naghihintay sa labas. 2:00 ng hapon bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas si Professor Smith na may pagod na muha. Sa kanyang ekspresyon pa lang alam na ang resulta. Paumanhin po. Ginawa na namin ang lahat, ngunit bago pamatapos ni Professor Schmidt ang kanyang sinasabi, bumaksak ang ina ng pasyente. Hindi mariwala na bang ibang paraan magbabayat. Kami kahit makano desperadong pakiusap ni Ginong Miller, ngunit umiling lang si Professor Schmidt. Masyadong malawak ang pinsala sa utak. Halos nasa state na siya ng brain death, wala na kaming magagawa. Sa sandaling iyon bumigat ang dibdib ni Isabela. Laging masakit na makita ang isang batang buhay na nagtatapos ng ganito. Ibig sabihin wala na talagang pag-asa, narinig ang nanginginig na boses ni Ginong Miller sa pasilyo. Mas mabuting samahan ninyo siya sa kanyang huling sandali. Sa malamig at makatotohanang payo ni Professor Smith, lalong nawalan ng pag-asa ang pamilya. Noon dahan-dahang lumapit si Isabela. Nag-alinlangan siya sandali bago magsalita. Maari ko po bang tingnan ang pasyente? Kahit isang beses lang nagulat na napatingin si Professor Smith kay Isabela. Dr. Reyes, hindi mo ba nakikita ang sitwasyon na suri na namin ang lahat ng posibilidad? Alam ko po, pero baka mayroon tayong nakalaitan. Imposible, isa ka lamang, takamasid, umaling haw-haw ang matalas na boses ni Professor Schmidt sa pasilyo. Ang ibang mga doktor ay tumingin kay Isabela na may pagtataka. Ngunit nun tiningnan ni Ginong Miller si Isabela at nagsalita. Sandali, pakinggan natin ang opinyon ng ibang doktor. Ano pa ba ang mawawala sa atin sa sitwasyong ito? Pro Ginoong Miller, ang doktorang ito ay kulang pa sa sinubukan ni Professor Smith na magsalita, ngunit pinigilan siya ni Ginoong Miller sa pamamagitan ng pagtaas ng kanyang kamay. Doktora, pakiusap, tingnan ninyo ang aking anak. Nakikiusap ako. Sa desperadong pakiusap ngang isang ama, tumango si Isabela. Ngunit hindi niya alam na ang sandaling ito ang magiging simulang pagbabago sa lahat. Titiknan ko po ang pasyente. Sa maingat na sagot ni Isabela, nagsimula siyang maglakad patungo sa ICU. Sa mga sandaling iyon walang sinuman ang nakakaalam na ang simpleng babaeng Pilipinang ito ay malapit nang gumawa ng isang himala. Sa pasilyo patungo sa ICU binalaan ni Professor Schmidt si Isabela. Dr. Reyes, huwag kang magbigay ng huwat na pag-asa. Sapat na ang pagdurusa ang pamilya. Naintindihan ko po, Profesor. Tahimik na sumagot si Isabela, ngunit sa kanyang isip ibang bagay ang tumatakbo. Tila masyado pang maaga para sumuko sa lahat ng posibilidad. Pagpasok sa ICU, nakita niya ang binatang pasyente
na napapaligiran ng maraming kagamitang medikal. Ang ritmikong tunok lamang ng artificial respirator ang bumabagsak sa katahimikan. Dahan-dahang lumapit si Isabela sa pasyente. Una sinuri niya ang nga mata ng pasyente, tinitignan ang pupillary response. Mataas nga ang intracranial pressure, bulong niya. Sinabi ni Professor Schmidt, tama ka, kaya nga hindi na possible ang operation. Ngunit patuloy na inoobserbahan ni Isabela ang pasyente. Kinapa niya ang pulso sa kanyang pulsuhan at sinuri ang reaksyon ng kanyang mga kalamnan. At maingat niyang tiningnan ang bahagi ng ulo ng pasyente. Nagbago ang ekspresyon ni Isabela na tila may natuklasan. Maingat niyang pinakmasdan ang bahagi sa likod ng taingang pasyente. Kakaiba. Anong kakaiba, tanong ni Professor Schmidt? Ang pattern ng pagdurugo ay medyo iba sa karaniwang aksidente sa pagkahulog. Sa sinabi ni Isabela, nauteka si Professor Schmidt. Anong ibig mong sabihin? Karaniwan kapag nahulog mula sa ganitong kataas, mas malawak ang pagkalat ng pagdurugo sa labas ng utak, pero sa pasyenteng ito nakakonsentra ito sa isang partikular na lugar. Muling tiningnan ni Isabela ng mabuti ang mga CT film ng pasyente. Sinusubukan niyang hanapin ang maliliit na detalyeng nakaligtaan ng ibang mga doktor. Maari po ba nating sukatin ng mas tumpak ang presyon sa bahagi ng brainstem na suri na namin iyan masyadong malubaha ang pinsala? Hindi po. Ang ibig kong sabihin ay paksukat mula sa ibang anggulo. Sa sinabi ni Isabela, nakpakita ng pakainis si Professor Schmidt, ngunit dahil naron si Ginong Miller mahirap tumanggi. Kung gayon, gawin natin ang karagdagang pagsusuri. Pagkatapos ang 30 minuto, lumabas ang bagong resulta. Sa sandaling makita ni Isabela ang resulta, kumislap ang kanyang mga mata. Gaya ng inaasahan ko. Ano ang natuklasan mo, tanong ni Professor Schmidt? Ang presyon sa brainstem ay mas localized kaysa sa inaakala. Kung malulutas lamang natin ang bahaging ito ng tumpak, ngunit halos imposible nang operahan ang bahaging iyan. Masyadong mapanganib ngunit hindi impossible. Nagulat si Professor Schmidt sa matatak na boses ni Isabela. Sa binatang doktorang Asyano na ito, naramdaman niya ang isang kumpiyansang hindi niya nakita dati. Dr. Reyes, ang operasyong sinasabi mo ay isang napakahirap na operasyon na iilan lamang na doktor sa buong mundo ang makakagawa. Alam ko po, ibig mong sabihin kaya mong gawin ang ganoong operasyon sa mapanghamong tanong ni Professor Schmidt. Sandaling natahimik si Isabela. Nakaroon ng pagtatalo sa kanyang isipan. Hindi pa ito ang tamang panahon. Kung ipapakita ko agad. Ngunit sa pag-isip sa kalagayan ng pasyente, wala ng oras para mag-alinlangan. Sa tingin ko po sulit na subukan. Sa sagot ni Isabela, nagsimulang mabulungan ang nga doktor sa paligid. Impossible. Isang doktor na kulang sa karanasan ang gagawa ng ganoong operation, masyadong irresponsible. Ngunit nun humakbang pasulong si Ginong Miller. Doktora, talaga bang maililigtas ninyo ang aking anak sa paharap? Sa desperadong tingin ng isang ama, huminga ng malalim si Isabela. Hindi ko po matitiyak. Pero sa kasalukuyang kalagayan niya, sige, gawin ninyo. Sa desisyon ni Ginong Miller, mabilis na naksalita si Professor Schmidt. Ginong Miller, pakisipan ninyong mabuti. Paano kung makaproblema? Sa gitna ng operasyon, sinabi na ninyong tapos na ang lahat, hindi ba? Kung gayon, hindi ba't sulit na subukan? Sa sinabi ni Ginong Miller, wala na siyang may sagot. Ngunit noon isang doktor ang bumulong. Kahit na isang doktor na walang karanasan ang gagawang ganoong operasyon, sa narinig na iyon nagbago ang tingin ni Isabela. Mula sa kanyang katahimikan biglang may ibang lumabas. Maghahanda na po ako. Mayroong bagong kumpiyansa. Sa boses ni Isabela na wala dati. Tila may isang bagay na nakatago na nagising. Simulan na ang paghahanda para sa operasyon.
Habang papunta siya sa operating room nakaramdam si Professor Schmidt ng kakaibang pakiramdam. May iba. Ibang-iba sa mahiyain niyang kilos kanina. Ngunit hindi pa niya alam kung sino si Isabela at kung anong kakayahan ang taglay niya. Nagsimula na ang paghahanda sa operating room. Habang abala ang manars tahimik na nahugas ang kamay, si Isabela pinapakalma ang kanyang sarili. Mukhang hindi ko na ito may tatago pa. Tiningnan niya ang sarili sa salamin at nakpasya. Ngayon malalantat na ang kanyang tunay na pagkatao. Sa labas ng operating room naghihintay ang mag-asawang Miller na may kaba. Hindi pa nila alam ang himalang malapit nang mangyari. Pagpasok ni Isabela sa operating room nagbago ang kanyang anyo. Nawala ang kanyang dating maingat at mahiyain na kilos. Ang kanyang nga mata ay puno ng matalas na konsentrasyon. Simulan na natin sa pagsuri na maga surgical instrument. Ang boses ni Isabela ay kalmado ngunit punong kumpiyansa. Napansin ngang manars ang pagbabago sa kanyang aura. Pumasok si Professor Schmidt at ang iba pang madoktor sa operating room. Tiningnan nila si Isabela na may halong pagdududa at pagtataka. Doktora Reyes, sigurado ka bang itutuloy mo ang operasyong ito? Maari ka pang magbago ng isip. Desidido na po ako. Sa matatak na sagot ni Isabela, hindi na nagsalita pa si Professor Schmidt. Handa na ang lahat para sa operasyon. Nakahiga ang pasyente sa operating table at lahat ng medical staff ay nasa kani-kanilang pwesto. Si Doktora Reyes ang magiging lead surgeon. Ang iba ay tutulong. Sa sinabi ni Professor Schmidt, nagulat ang ibang mga doktor. Hindi sila makapaniwala na isang dayuhang doktor na kulang sa karanasan ang mamumuno sa isang napakahirap na operasyon. Simulan na natin ang operasyon. Itinaas ni Isabela ang scalpel. Sa sandaling iyon napuno ang tensyon ang hangin sa operating room. Nagsimula ang unang pagiwa. Ang madoktor na nakmamasit sa kilos ngang kamay ni Isabela ay unti-unting nakbago ngang ekspresyon. Ang tumpak ngang linyang iyon ng pagiwabulong ng isang doktor. Hindi nanginginig ang mga kamay ni Isabela. Tila daan-daang beses na niyang ginawa ang operasyong ito, natural at tumpak. Bubuksan ko na ang dura mater. Ihanda ang suction. Opo, handa na po. Sumunod din ang ganas sa kumpiyansang utos ni Isabela. Nang mabuksan ang dura mater, lumantat ang bahagi ng pagdurugo. Gaya ngang inaasahan, komplikado ang sitwasyon. Hindi nga ito madalis sabihin ni Professor Schmidt na may pag-alala. Ngunit hindi na tinag si Isabela. Sa halip lalo siyang nag-focus. Hahanapin ko ang pinagmumulan na pagdurugo. Inayos niya ang mikroskopyo at sinuri ng mabuti ang tissue ng utak. Tiningnan niya ng maigi ang maliliit na bahaging nakaligtaan ng ibang doktor. Narito. Itinuro ni Isabela ang isang partikular na punto. Nasuri na namin iyan, hindi. Mas malalim pa. Gumamit si Isabela nga isang espesyal na instrumento para suriin ang mas malalim na bahagi. At natuklasan niya ang isang bagay na ikinagulat ng lahat ng madoktor. May isa pang maliit na ruptured blood vessel. Ito ang sanhi ng patuloy na pagdurugo. Paano mo nalaman iyan? Gulat na tanong ni Professor Schmidt. Ang pattern ng pagdurugo na nakita sa CT scan ay iba sa karaniwang trauma. Inisip ko na posibleng may secondary bleeding. Namangha ang nga doktor sa paliwanag ni Isabela. Natagpuan niya ang eksaktong bahagi na kanilang nakaligtaan. Ayusin ko na ang bahaging ito. Naging mas tumpa ang kilos ang kamay ni Isabela. Tila gumagawa siya nga isang obra maestra, masalan at eksakto. Saan niya natutunan ang ganyang teknik? Karaniwan kailangan ng higit sa 10 taong karanasan para magawa iyan, bulungan ng madoktor. Ang kakayahan ni Isabela ay higit pa sa kanilang inaasahan. Natapos na ang pag-ayos sa bahagi ng pagdurugo. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Kailangan pang pababain ang presyon sa utak. Simulan na natin ang prosedur para sa pagbababa.
ang intracranial pressure. Kumuhang ibang instrumento si Isabela. Ito ang pinakadelikadong bahagi. Isang maliit na pagkakamali ay maring ikamatay ngang pasyente. Naging napakatahimik sa operating room. Lahat ng mga doktor ay nakatutok sa kilos ng kamay ni Isabela. Dahan-dahan maingat bulong ni Isabela sa sarili lubos na nakatuon. Isang mahiwagang bagay ang nangyayari sa dulo ng kanyang mga daliri. Tagumpay sigaw ngang nurse habang nakatingin sa monitor. Ang antas ng intracranial pressure ay bumabalik na sa normal. Hindi ako makapaniwala, bulong ni Professor Smith na tulala. Ngunit hindi pa rin nakpapahinga si Isabela. Kailangan niyang tapusin ng perpekto ang huling pagtatahi. Simulan na natin ang pagtatahi. Ang kanyang husay sa pagtatahi ay kamangha-mangha rin. Napakakinis na halos walang paklat na maiwan. Natapos ang operasyon na tumagal ng 2.5 oras. Sa sandaling putulin ni Isabela ang huling sinulit, narinig ang mga buntong hininga ng ginhawa sa operating room. Tapos na ang operasyon. Sa deklarasyon ni Isabela, pumalakpak ang lahat ng mga doktor. Ang operasyong tila impossible ay matagumpay na natapos. Doktora, paano, tanong ni Professor Schmidt na hindi makapaniwala. Ngunit nanatiling kalmado si Isabela. Kailangan nating bantayan ang kalagayan ng pasyente. Masyado pang maaga para makampante. Gaya nga sinabi niya, ang tunay na mahalaga ay ang paggising ng pasyente. Paglabas ni Isabela sa operating room, nagtaka ang lahat ng madoktor. Sino nga ba ang tahimik na babaeng Asyanong ito? Paano siya nakaroon ng ganitong kakayahan? Siguradong may itinatago siya, hindi siya isang ordinaryong doktor. Ang ganyang husay sa operasyon. Ngunit wala pang nakakaalam sa tunay na pagkatao ni Isabela. Kung sino siya at bakit siya naroon, ay nananatiling isang misteryo. Inilipat ang pasyente sa ICU at ngayon ang kailangan na lang ay maghintay sa kanyang pagising. Makakaroon kaya ngang himala, lahat ay naghihintay na may pagpipigil ngang hininga. 6 na oras na ang lumipas matapos ang operasyon. Sa ICU, tahimik na binabantayan ng pamilya Miller at ng medical team ang pagaling ng pasyente. Stable ang vital signs pasyente, ngunit hindi pa rin siya nakakamalay. Kailan kaya siya magigising, tanong ngang Ginang Miller na may kaba. Kailangan pa po nating maghintay. Pagkatapos ngang operasyon sa utak, kailangan ng oras para gumaling. Mahinahong paliwanag ni Isabela. Noon lumapit si Professor Schmidt kay Isabela. Doktora Reyes, maari ba tayong mag-usap sandali? Opo, Professor. Lumabas silang dalawa sa ICU. Seryoso ang mukha ni Professor Schmidt. Magsabi ka ni Toto. Sino ka ba talaga? Ano po ang ibig ninyong sabihin? Matapos kong makita ang operasyon mo kanina, na kumpirma ko. Hindi ka isang ordinaryong resident. Sa matalas na tingin ni Professor Schmidt, sandaling natahimik si Isabela. Ang ganyang antas ang neurosurgery technique ay magagawa lamang ng ilang mga espesyalista sa buong mundo. Lalo na ang operasyon sa bahagi ng brainstem. Noon isang doktor ang nagmamadaling tumakbo mula sa dulo ng pasilyo. Professor Schmidt, may problema po. Anong nangyari? Maraming nga reporter sa ospital ngayon. Mukhang kumalat na ang balita tungkol sa operasyon ng anak ni Ginoong Miller. Toto nga nagtipon na ang mga reporter at kamera sa lobi ng ospital. Kumalat ang balita na milagrosong nakaligtas ang anak ng pinakamalaking tikon sa Alemanya. Gusto nilang malaman kung sino ang doktor na nagsagawa ng operasyon. Nagsimula ng magtanong ang nga reporter. Noon isang matandang doktor sa lobby ang nagulat nang marinig ang usapan ng nga reporter. Sandali, operasyon ng anak ni Ginong Miller, iyong operasyong sinasabing impossible? Opo, isang babaeng doktor daw mula sa Pilipinas ang nagsagawa nito. Babaeng doktor mula sa Pilipinas, ano? Raw ang pangalan niya, Isabela Reyes daw po. Sa sandaling iyon, namutla ang mukhang matandang doktor. Isabela Reyes. Huwag mong sabihing siya. Nagmamadaling kinuhang matandang doktor ang kanyang telepono at may tinawagan. Hello, Harvard Medical School Neurosurgery Department ba ito? May gusto lang akong kumpirmahin. Samantala, isang kamanghamanghang bagay ang nangyayari sa ICU. Tingnan ninyo, gumagalaw ang pasyente
Sa sigaw nurse na patingin ang lahat sa pasyente. Dahan-dahang kumukurap ang matalukap ng mata ng pasyente at dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang nga mata. Anak humagulgol ang ginang Miller at tumakbo palapit. Mamasabi ng pasyente sa mahinang boses. Lubos na siyang nakamalay. Isang himala tunay na himala na payak din sa tuwa si Ginong Miller. Noon ang mata ng doktor na tumatawag sa lobby ay nakmamadaling umakyat sa ECU. Siya ay si Dr. Von Berg, isang respetadong veterano sa medical community ng Alemanya. Nandito ba si Dr. Reyes? Dr. Reyes gulat na tanong ni Professor Schmidt, pakakita ni Dr. Von Berg kay Isabela malalim siyang yumuko. Kayo nga, Dr. Isabela Reyes. Doktor, kilala ninyo po ako, gulat na tanong ni Isabela. Siyempre. Hindi ba't kayo ang pinakamahusay na henyo sa kasaysayan ng neurosurgery sa Harvard Medical School? Sa sinabi ni Dr. Von Berg, nagulat ang lahat sa paligid. Nakuha niya ang kanyang doctorate sa Harvard sa edad na 26 at sa parehong taon naging isang board-certified neurosurgeon. Sandali, mabilis na pinutol ni Professor Schmidt ang sinasabi. Ano po ang sinabi ninyo? Doktorat mula sa Harvard. Hindi lang iyan. Siya ang naging pinakabatang pinuno ng neurosurgery sa Johns Hopkins Hospital at kilala sa buong mundo bilang ang himala mula sa silangan. Sa paliwanag ni Dr. Von Berg, natulala ang lahat. At 3 taon na ang nakalipas, bigla siyang umalis sa lahat ng kanyang posisyon at nawala ang maalamat na neurosurgeon. Maalamat, nanginginig na tanong ni Ginong Miller. Siya ang nagligtas ng maraming buhay sa pamamagitan ng sunod-sunod na matagumpay na pagsasagawa ng pinakamahihirap na operasyon sa utak sa buong mundo. Sa mundo ng medisina tinatawag siyang ang kamay ng Diyos. Sa isang iglap na balot ng katahimikan ang ECU, ang kamay ng Diyos. Bulong ni Professor Smith habang nakatingin kay Isabela. Kaya pala naging possible ang operasyon kanina. Napagtanto ni Isabela na hindi na niya ito may tatago pa. Totoo po iyon. Sa kanyang mahinahong pag-amin, napigil ngang lahat ang kanilang hininga. Pero bakit mo itinago ang ganyang karera at nakpanggap na isang ordinaryong resident, tanong ni Professor Schmidt. Nak-alinlangan sandali si Isabela. May personal po akong dahilan. Nagtataka ako kung ano ang dahilan na iyon, maingat na tanong ni Ginoong Miller. Isang anino ng kalungkutan ang dumaan sa mga mata ni Isabela. Mayroon siyang mas malalim na kuwentong hindi pa nasasabi. Sasabihin ko po sa inyo sa ibang pagkakataon. Ngunit ngayon alam ng lahat. Ang simpleng babaeng Asyano na kanilang minamaliit ay ang pinakamahusay na neurosurgeon pala sa buong mundo. At mayroon pang isang bagay na hindi alam ng sinuman. Kung bakit niya iniwan ang lahat at pumunta dito. Ang tunay na dahilan ay isang mas nakakaantig na kuwento. Kinabukasan, matapos tuluyang gumaling ang pasyente, hiniling ni Ginoong Miller na makausap si Isabela ng pribado. Nagsimula ang kanilang pag-usap sa rooftop garden ng ospital. Doktora, hindi ko alam kung paano magpapasalamat sa inyo. Sa tapat na salita ni Ginong Miller, tahimik na ngumiti si Isabela. Sapat na po sa akin na gumaling ang pasyente. Ngunit mayroon akong isang katanungan. Bakit ninyo itinago ang inyong pambihirang kakayahan sa tanong ni Ginong Miller? Dumilim ang mukha ni Isabela. Ang totoo po, hindi pagsasanay ang dahilan kung bakit ako napunta sa Alemanya. Kung gayon, ano, nak-alinlangan sandali si Isabela bago magsalita. May hinahanap po akong tao. Hinahanap ang kuya ko po. Nanginginig ang boses ni Isabela. 10 taon na ang nakalipas, ang kuya ko ay nagboluntaryo bilang doktor dito sa Alemanya nang maaksidente siya. Aksidente, opo. Ngunit hindi malinaw ang mga detalye ng aksidente, kaya hindi na namin nalaman kung nasaan siya. Nagulat si Ginong Miller.
Kaya pala kayo napunta sa Alemanya para hanapin ang inyong kapatid, ngunit kung pupunta ako rito bilang isang kilalang doktor, masyado akong makatawag ng pansin. Kaya't sinadya kong magpanggap bilang isang ordinaryong resident. Tumango si Ginong Miller sa paliwanag ni Isabela. Ganun pala. Ano pong klaseng tao ang kuya ninyo, doktor? Din po ang kuya ko. Jose Reyes ang pangalan niya. Mas matanda siya sa akin ng 5 taon at laging handang tumulong sa mga mahihirap. Napuno ng pananabik ang nga mata ni Isabela. Siya ang malaking impluensya sa akin para maging doktor. Mula pakabata lagi niyang sinasabi, isa ang pagiging doktor ay ang pinakamarangal na trabaho dahil nagliligtas ito ngang buhay. Isang kahangahangang tao pala siya. Ang dahilan kung bakit napunta si kuya sa Alemanya ay para magboluntaryo sa isang libreng klinika para sa mga mahihirap na imigrante. Kahit walang bayad at mapanganib ang lugar. Unti-unting humina ang boses ni Isabela. Ngunit isang araw bigla na lang siyang hindi makontak. Ayon sa investigasyon ng pulisya, na aksidente raw siya ngunit hindi natakpuan ang kanyang katawan. Kaya't hanggang ngayon hinahanap ninyo pa rin siya. 10 taon na ang lumipas ngunit hindi ako susuko. Hanggat may kahit kaunting posibilidad na buhay pa si kuya. Noon biglang nagbago ang ekspresyon ni Ginong Miller. Sandali. Kailan ninyo sinabi na nangyari ang aksidente noong Marso 2010 po? Namutla ang mukha ni Ginong Miller. At saan ang lugar ng aksidente? Narinig ko po na sa isang kalsada malapit sa isang mahirap na lugar sa timog ng Frankfurt. Sa sandaling iyon napaupo si Ginong Miller sa upuan. Huwag mong sabihin, ang aksidenteng iyon. Ginong Miller, anong nangyayari? Gulat na lumapit si Isabela. Nanginginig na nagsalita si Ginong Miller. Doktora, baka ang anak ko ang nakasagasa sa kanya. Hindi makapaniwalang tumingin si Isabela. Ang anak kong si Hans ay 17 taong gulang nun. Bata pa, walang lisensya, kinuha niya ang sasakyan ko at naaksidente. Sa pag-amin ni Ginong Miller, nanigas ang katawan ni Isabela. Narinig ko nun na isang doktor ang sakayng kabilang sasakyan. Ngunit dahil sa tinding ng trauma ng anak ko, hindi ko na nakuha ang buong detalye. Hindi maari. Bulong ni Isabela na hindi makapaniwala. Mula noon palagi akong ginugulong konsensya ko. Pakiramdam ko dahil sa pagkakamaling ang anak ko nawalan ng mahal sa buhay ang isang pamilya. Napuno ng luha ang mamata ni Ginoong Miller. Ngunit noong mapanahong, iyon komplikado rin ang sitwasyon namin. Menor de edad ang anak ko at dahil sa trauma nahirapan siya sa pag-isip. Natahimik si Isabela. Kaya't sinubukan kong akuin ang lahat ng responsibilidad at magbigay nga kabayaran, ngunit hindi namin mahanap ang kabilang pani. Sinabi ngang mapulis na mahirap matukoy ang pagkakakilanlan niya. Si kuya, nanginginig na sabi ni Isabela. Doktora, patawarin ninyo ako. Kung talagang ang anak ko ang may kagagawan ng aksidente. Malalim na yumuko si Ginong Miller. Ngunit noon biglang may napagtanto si Isabela. Sandali. Ibig sabihin ang pasyenteng inoprahan ko ay ang mismong anak ninyo na nakasagasa sa kanya. Lalong nagulat si Isabela sa sinabi ni Ginoong Miller. Iniligtas ko pala ang taong nakasakit sa kuya ko. Isang magulong damdamin ang bumalot sa puso ni Isabela. Galit, lungkot at pakalito sa mapaglarong tadhana. Doktora, patawad po. Hindi ko alam kung paano hihingi ng kapatawaran, umiyak na sabi ni Ginong Miller. Ngunit tahimik na umiling si Isabela. Hindi ako pwedeng magalit ngayon. Bakit po kung nandito si kuya, siguradong sasabihin niya, isa ang pasyente ay pasyente lang. Tungkulin ng isang doktor na iligtas ang sinuman. Tumingala si Ginong Miller sa sinabi ni Isabela. Ganong klaseng tao si kuya. Napakabuti at dalise. Noon isang bagong realisasyon ang sumagi sa isip ni Isabela. Maaring hindi ito isang pagkakataon lamang.
Ito na kaya ang tadhana ang pagpunta sa Alemanya para hanapin ang kanyang kapatid at ang pagliligtas sa buhay ng mismong taong nakasakit sa kanya. Hindi pa tapos ang kuwento. Ang tunay na damdamin ay magsisimula pa lamang. Nang gabing iyon mag-isang nakatingin sa langit si Isabela mula sa rooftop ng ospital. Sinusubukan niyang ayusin ang magulong isipan ngunit hindi madali. Ito ba talaga ang gusto ni Kuya habang nag-isa? Siyang nagbubulong. May narinig siyang mga yabag na papalapit mula sa likuran. Paumanhin po. Paglingon niya nakita niya si Hans ang pasyenteng inoprahan niya. Hindi pa siya lubos na magaling ngunit nakakalakat na. Pasyente, bakit po kayo nandito? Gusto ko po sanang makausap kayo, doktora. Dahan-dahang lumapis si Hans. Narinig ko po kay Papa. Kayo raw po ang kapatid ng taong nasaktan ko. Hindi sumagot si Isabela at tiningnan lamang siya. Patawarin ninyo po ako. Malalim na yumuko si Hans. Hindi po sapat na dahilan ang pagiging menor de edad ko at pagmamaneho ng walang lisensya. Dahil sa pagkakamali ko nawala ang kuya ninyo, tumayo ka. Tahimik na sabi ni Isabela. Ikaw ay isang pasyente. Hindi kailangang huminging tawad ng isang pasyente sa kanyang doktor. Nagulat si Hans sa sinabi ni Isabela. Nagunit at 17 kiloamperyo lang noon. Ngayon 27 kiloamperyo na at sigurado akong marami nang nagbago sa iyo. Umupo si Isabela sa tabi ni Hans. Sabi ni Papa napakabuting tao raw ngang kuya ninyo. Tunay. Nakahanga-hanga si kuya. Kung siya ang nasa sitwasyong ito, ano kaya ang sasabihin niya? Tanong ni Hans. Sandaling nag-isip si Isabela. Siguradong sasabihin niya, isa huwag mong hayaang sirain ng nakaraan ang kasalukuyan. Ang mas mahalaga ay kung paano ka mabubuhay mula ngayon. Napakabuting tao nga niya. Pero Hans, paano ka nabuhay pagkatapos nga aksidenteng iyon? Sa tanong ni Isabela, dumilim ang mukha ni Hans. Ang totoo mula noon palagi akong ginugulong konsensya ko. Konsensya hindi nawala sa isip ko na nakasakit. Ako nga isang tao dahil sa pagkakamali ko. Kaya, nag-alinlangan sandali si Hans bago magpatuloy. Kaya, nag-aral ako ng medisina. Medisina, gulat na tanong ni Isabela. Gusto kong buhayin kahit sa ibang paraan ang buhay na kinuha ko. Gusto kong maging doktor para makapagligtas ng mas maraming tao. Lubos na naanti si Isabela sa paggamin ni Hans. Ngunit habang nag-aral patuloy akong nahihirapan. Iniisip ko kung karapat-dapat ba akong maging doktor. Kaya ka nahulog mula sa mataas na lugar kanina. Sa matalas na tanong ni Isabela, natigilan si Hans. Ang totoo, sinubukan kong magpakamatay. Nagulat si Isabela sa tapat na paamin ni Hans. Malapit na akong matapos sa medisina ngunit sobrang bigat ng konsensya ko at hindi ko nakinaya. Hans, pero iniligtas ninyo ako. Ang kapatid ng taong nasaktan ko ang naglitas sa akin. Napuno ngang luha ang mga mata ni Hans. Kung hindi ito tadhana, ano pa? Sigurado akong pinatawat na ako ngang kuya ninyo mula sa langit. Napaya na rin si Isabela. Masyadong kakaiba ang lahat ng pangyayari para sabihing ito ay isang pagkakataon lamang. Hans, may sasabihin ako sa iyo. Alam mo ba kung bakit pumunta si kuya sa Alemanya? Narinig ko po na para sa medical mission. Tama. Ngunit mas partikular para magtrabaho sa isang libreng klinika para sa mga mahihirap na anak ng imigrante. Tiningnan ni Isabela si Hans at sinabi, laging sinasabi ni kuya, ang pagliligtas sa isang buhay ay katumbas ng pagliligtas sa buong mundo. Napakagandang kasabihan at ngayon nakapagligtas ako ngang isang tao. Ikaw, iyon. Tiningnan ni Hans si Isabela na may pagtataka. At kung magiging doktor ka at makakapagligtas ng mas maraming tao, hindi ba't iyon ay pagpapatuloy ng misyon ni Kuya Doktora? Siguradong matutuwa si Kuya dahil ang kanyang pagkamatay
ay naging dahilan ng pagbabago sa buhay ng ibang tao. Sa sinabi ni Isabela, hindi na napigilan ni Hans ang paiyak. Patawad po. Patawarin ninyo. Ako. Tama na ang pahingi ng tawad. Sa halip mangako ka, ano po iyon making isang mahusay na doktor ka at maklatas ang maraming tao. Iyon ang pinakamagandang pag-alaala para kay kuya. Tumango si Hans. Nangangako po ako. Habang buhay kong alalahanin ang kuya ninyo. Nun umakyat si Ginong Miller sa rooftop. Narito pala kayo. Papa. Hans, ayos ka lang ba? Opo, Papa. Ayos na. Po ako. Tunay na. Ayos na. Nakahinga ng maluwag si Ginoong Miller nang makita ang masayang mukha ni Hans. Doktora, maraming salamat. Hindi lang katawan ng anak ko ang ginamot ninyo kundi pati na rin ang kanyang kaluluwa. Marami rin po akong natutunan. Kung ano ang pagpapatawad at kung bakit ganon ang sinasabi ni Kuya. Tumingin si Isabela sa langit. At nagsalita. Ngayon naiintindihan ko na ang sinasabi mong misyon na isang doktor. Nang gabing iyon makasamang pinanot ng tatlo ang mga bituin sa langit. Isang gabi kung saan nagilom ang mga sugat ng nakaraan at sumibol ang bagong pag-asa. Makalipas ang isang linggo tuluyan nang gumaling si Hans at pinalabas na en ospital. Sa araw kanyang pauwi, maraming tao ang naktipon sa lobingang ospital. Isang tunay na himala, sabi ni Professor Schmidt kay Isabela. Kung titignan sa medical na aspeto, isang imposibleng operasyon iyon. Hindi po ako ang gumawang himala, mahinahong sagot ni Isabela. Kung gayon, sino ang pananampalataya po? Isang himala na nilihang pananampalatayang hindi sumusuko at pag-ibig. Nun lumapit si Hans, nadala ang kanyang bag. Doktora, maraming salamat po. Saan ka pupunta? Babalik na po ako sa medical school. Para maging isang tunay na doktor. Sa masayang mukha ni Hans napangiti rin si Isabela. Pero kayo po, doktora, ano po ang plano ninyo dito? Na po ba kayo mananatili sa tanong ni Hans? Sandaling nag-isip si Isabela. Hindi. Kailangan ko na ring bumalik sa dapat kong kalagyan. Babalik na po kayo sa Pilipinas tapos na ang paglalakbay ko para hanapin si Kuya. Nagtaka si Hans sa sinabi ni Isabela. Pero hindi ninyo po natakpuan ang kuya ninyo. Hindi. Natakpuan ko siya. Saan po? Tiningnan ni Isabela si Hans at sinabi sa mo. Nagulat si Hans. Sa tuwing magiging doktor ka at magliligtas ng tao mabubuhay, si kuya sa mo. Sa sinabi ni Isabela, muling napunong ng luha ang mga mata ni Hans. At sa tuwing gagamutin ko ang isang pasyente, kasama ko ang mga turo ni Kuya. Nun lumapit si Ginong Miller. Doktora, alis na po ba talaga kayo? Tapos na po ang dapat kong gawin dito. Ngunit hindi pa po namin kayo nasusuklian ng mayos. Sa sinabi ni Ginoong Miller, umiling si Isabela. Natanggap ko na po ang sukli. Ano po ang natanggap ninyo? Natutunan ko pong magpatawad. At naintindihan ko kung bakit ganon ang naging buhay ni Kuya. Tumingin si Isabela sa labas ngang bintana ng ospital at sinabi, laging sinasabi ni Kuya, ang doktor ay hindi lang nanggagamot ng sakit kundi nanggagamot ng tao. Napakalalim na kasabihan. Noong una hindi ko naintindihan ang kahulugan noon. Ngunit dahil sa nangyaring ito naintindihan ko na. Tiningnan ni Isabela sina Hans at Ginong Miller. Mahalaga ang paggamot sa may sakit na katawan, ngunit mas mahalaga ang tungkulin ng isang doktor na pagilumin ang sugatang puso at ayusin ang manasirang relasyon. Lahat ay lubos na sumang-ayon sa sinabi ni Isabela. Nang hapong iyon sa paliparan naganap ang pamamaalam. Doktora, hindi po ba talaga kayo pwedeng manatili? Sabi ni Professor Schmidt na may panghihinayang. Salamat po, ngunit mayroon akong sariling lugar. Tumingin si Isabela sa boarding gate at sinabi, may mga pasyente akong naghihintay sa Pilipinas. Pero sana bumisita kayo paminsan-minsan sa Alemanya para tulungan kami. Kung magkakaroon po ng pagkakataon. Huling lumapit si Hans kay Isabela. Doktora, pag naging doktor, na ako gusto kong maging katulad ninyo. Huwag kang maging katulad ko.
Maging isang mahusay na doktor ka sa sarili mong paraan. At pakisabi po sa kuya ninyo, habang buhay akong magpapasalamat. Tumango si Isabela. Siguradong matutuwa si kuya. Nagsimula nang lumipat ang eroplano. Habang tinitingnan ang tanawin ng Alemanya sa labas ng bintana, kinausap ni Isabela ang kanyang kapatid sa kanyang isipan. Kuya, ngayon, naintindihan ko na kung bakit ka nabuhay ng ganyan. At kung gaano kahalaga ang pagiging isang doktor nung una sinisi kita sa pakawala mo. Ngunit ngayon dahil sa iyo natutunan ko ang mas malaking pag-ibig. Mula ngayon ipagpapatuloy ko ang iyong misyon. Hindi lang isang doktor na nanggagamot ng sakit kundi isang doktor na nagpapagaling ng pusong tao. Habang umaakyat ang eroplano sa ibabaw nga, ulap isang payapang ngiti ang sumilay sa mukha ni Isabela. Makalipas ang isang buwan sa isang university hospital sa Pilipinas, muling ginagamot ni Isabela ang mga pasyente. Ngunit iba na siya ngayon. Doktora, takot po ako sa operasyon, sabi ngang isang batang pasyente na nangingini. Huwag kang mag-alala. Babantayan ka ni doktora. Hinawakan ni Isabela ang kamayng bata at sinabi at ang anghel na si kuya na nanunumula sa langit ay babantayan ka rin. Isang ekspresyon nga, kapanatagan ang lumitaw sa mukha ng bata. Habang papunta si Isabela sa operating room, sinabi ngang isang kasamahang doktor. Parang may nabago kay Dr. Reyes mula nang bumalik siya galing Alemanya. Paano naging mas mainit siya? Lubos na nabago ang pakikitungo niya sa mga pasyente. Tama, si Isabela ay hindi na lamang isang hanyong doktor. Naging isang tunay na doktor siya na nakaunawa at nagpapagaling ng pusong tao. At sa Alemanya, si Hans ay nagtatapos ng kanyang huling taon sa medisina na may matataas na marka. Sa kanyang mesa laging may isang maliit na litrato. Ang litrato ni Dr. Jose Reyes. Nag-aral po ako ng mabuti. Nangangako akong magiging isang mahusay na doktor tulad ninyo, kuya, tahimik na panata ni Hans habang nakatingin sa litrato. Marahil ito ang tunay na himala. Ang pagkamatay ng isang tao ay nagbago sa buhay ng iba at ang pagbabagong iyon ay nagbigay ng pag-asa sa iba pa. At ang pag-ibig at pagpapatawad ay nagtagumpay laban sa put at hinanakit. Sa ating buhay makakatakpo tayo nga sitwasyong mahirap patawarin. Sa mga panahong iyon, alalahanin ninyo ang kwentong ito, na ang pagpapatawad ay hindi para sa iba, kundi para sa iyong sarili. At ang tunay na pagaling ay nagsisimula sa puso. Marahil walang pagkakataon sa mundo. Ang lahat ng pakikita at paghihiwalay, sugat at pagaling ay may dahilan. Naway magkaroon din ng mamakabuluhang himala sa inyong buhay. 5 taon ang lumipas. Sa isang malaking medical center sa Maynila, idinaraos ang isang international medical conference. Nagtipon ang mga kilalang doktor mula sa iba't ibang bansa upang ibahagi ang mga pinakabagong teknolohiya at pamamaraan sa panggagamot. Ang susunod na tagapagsalita ay si Dr. Hans Miller mula sa Alemanya. Sa pagpapakilala ng host, isang binatang lalaki ang umakyat sa entablado. Ang binatang minsang nasa bingit ng kamatayan ay isa ng kagalang-galang na neurosurgeon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Hans Miller mula sa Frankfurt University Hospital Neurosurgery Department. Nagulat ang mga manunod nang magsalita si Hans sa matatas na Tagalog. Isang karangalan po na makapagsalita sa wikang Filipino. Sa katunayan, ang Pilipinas ay isang napaka-espesyal na bansa para sa akin. Nagsimulang mag-focus ang mga manonood kay Hans. 5 taon na ang nakalipas, iniligtas niyang isang doktor ang aking buhay. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako makakatayo rito ngayon. Sa likurang bahagi ngang audience, tahimik na ngumiti si Isabela. Nabalitaan niyang darating si Hans sa Pilipinas kaya't lihim siyang pumunta para manut, ngunit hindi lamang buhay ang ibinigay niya sa akin. Nagpatuloy si Hans habang ipinapakita ang kanyang presentasyon. Itinuro niya sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng pagiging isang doktor.
na ang tunay na tungkulin ng isang doktor ay hindi lamang gamutin ang katawan ng pasyente kundi pati na rin ang kanilang puso. Tumango ang mga manonot bilang paksang-ayon sa sinabi ni Hans. Ang aking tatalakayin ngayon ay ang integrative patient care. Isang bagong pamamaraan na pinagsasama ang medical at psychological na paggamot. Ipinakita ni Hans ang unang slide. Ang dahilan kung bakit ko nabuo ang pamamaraang ito ay nagsimula sa aking personal na karanasan. Maikli niyang ikinuwento ang kanyang sariling kuwento. Hindi niya sinabi ang lahat ng detalye ngunit tapat niyang ibinahagi kung paano siya nakpasyang maging doktor at kung anong salubin ang dapat taglayin sa paggamot ng mga pasyente. Ang pasyente ay hindi lamang isang nilalang na may sakit. Sila ay mga mahalagang tao na may kanya-kanyang buhay at kwento. Maraming mga doktor ang lubos na sumang-ayon sa sinabi ni Hans. Kaya't hindi lamang ang sakit ang dapat nating tingnan kundi ang buong pagkatao ng taong may sakit. Habang nagpapatuloy ang presentasyon ipinakita ni Hans ang makaso na kanyang ginagamot sa Alemanya. Ang pasyenteng ito ay isang dalagitang inoprahan sa brain tumor. Matagumpay ang operasyon ngunit nakaranas siya matinding depresyon. Nagsimulang ipaliwanag ni Hans ang kaso. Karaniwan ipinapatingin sila sa isang psychiatrist ngunit sinubukan ko ang ibang paraan. Anong paraan iyon, tanong ng isang manonod? Araw-araw sa aking pag-iikot, naglalaan ako ang 10 minuto para makipag-usap sa kanya. Hindi tungkol sa paggamot kundi mga ordinaryong usapan lamang. Nagpakita ang interes ang mga manonot sa paliwanag ni Hans. Pinausapan namin ang kanyang paboritong musika, nga pangarap, nga alaala kasama ang nga kaibigan. At ano ang naging resulta? Nakakagulat, bumilis ng husto ang kanyang paggaling at unti-unting nawala ang kanyang depresyon. Humanga ang nga manonod. Bakit ganon ang naging resulta? Dahil ang kailangan ng batang iyon ay isang taong ituturing siyang isang tao, hindi lamang isang pasyente. Sa sinabi ni Hans, maraming doktor ang napaisip sa kanilang sariling paraan ng paggamot. Ito ang pinakamahalagang aral na natutunan ko. Isang aral mula sa aking tagapagligtas na Pilipina. Tahimik na pinunasan ni Isabela ang kanyang ngaluha. Naantik siya na ganito kasigasig na isinasabuhay ni Hans ang kanyang naturo. Sa kasalukuyan, ipinapatupad namin ang integrative na pamamaraang ito sa lahat ng departamento sa aming ospital. Ipinakita ni Hans ang mga datos. Bilang resulta, tumas ng 30% ang patient satisfaction at umikli ng 20% ang average na tagal ng paggamot. Pumalakpak ang mga manonod. Ngunit ang pinakamahalaga ay hindi ang mga numero, seryosong sabi ni Hans. Ang pinakamahalaga ay tunay na gumagaling ang mga pasyente. Hindi lang ang kanilang katawan, kundi pati na rin ang kanilang puso. Nang matapos ang presentasyon, isang malakas na palakpakan ang umaling-aungaw. Maraming mga doktor ang lumapit kay Hans para magtanong, "Doktor, isang napakagandang presentasyon. Gusto naming ipatupad ang ganyang pamamaraan sa aming ospital. Maaari mo bang ipaliwanag ng mas detalyado?" Habang sumasagot sa mga tanong, napatingin si Hans sa likuran ng audience. Doon nakita niya ang isang pamilyar na mukha na tahimik na nakangiti. Sandali po, itinigil ni Hans ang pagsagot at naglakad patungo roon. "Kayo po ba si Dr. Isabella Reyes?" Nagulat na tumayo si Isabella. "Magandang umaga, Dr. Hans." "Kayo nga po." Isang malawa na ngiti ang sumilay sa mukha ni Hans. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid. Siya ba ang sinasabi ni Dr. Hans na tagapagligtas niya mukha? Siyang bata. Lumapit si Hans kay Isabella at malalim na yumuko. "Doktora, isang malaking karangalan na makita kayong muli. Dr. Hans, naging isang napakahusay na doktor ka na rin. Nakakaantik ang presentasyon mo. Lahat pong ito ay dahil sa inyo." Ang mataong nanonot sa kanilang muling pakikita ay naantig din. "Doktora, kung may oras,
Po kayo maari. Po ba tayong mag-usap sandali siyempre? Sa ganitong paraan muling nakita ang dalawang doktor makalipas ang 5 taon. Ano kaya ang kanilang pausapan pagkatapos ng kumprensya nakita sina Isabela at Hans sa isang tahimik na kapihan malapit sa ospital. Ang tagal na rin po pala sabi ni Hans na puno ng emosyon. Kumusta na po kayo mabuti? Naman salamat sa iyo. Ikaw kumusta ang buhay sa Alemanya puno? Pangkabuluhan ang bawat araw. Araw-araw isinasabuhay ko ang maaral na natutunan ko sa inyo. Sa tapat na salita ni Hans, ngumiti si Isabela. Mayroon po akong isang balitang gustong ibahagi sa inyo. Ano iyon kinuha ni Hans ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bag? Ano ito buksan ninyo po? Binuksan ni Isabela ang kahon at nakita ang isang maliit na medalya. Ito po ang Humanitarian Doctor Award mula sa German Medical Association. Napakagaling tapat na pagbati ni Isabela. Ngunit hindi po sa akin ang parangal na ito. Anong ibig mong sabihin ang dahilan kung bakit ko natanggap ang parangal na ito ay dahil sa inyo at sa inyong kuya? Inilagay ni Hans ang medalya sa kamay ni Isabela. Kayo po ang dapat tumanggap nito. Hans, hindi ko ito matatanggap. Hindi po. Kayo po ang tunay na may-ari ng parangal na ito, seryosong sabi ni Hans. Sasabihin ko po sa inyo kung bakit ko ito natanggap. Nagsimulang magkwento si Hans. Sa nakalipas na 3 taon nagbibigay po akong libreng serbisyong medikal sa isang mahirap na komunidad ng mga imigrante sa Alemanya. Talaga sa mismong lugar kung saan dapat magboboluntaryo ang kuya ninyo. Lumaki ang mga mata ni Isabela. Noong una paraan ko lang iyon para makabawi sa aking kasalanan. Ngunit habang tumatagal napagtanto ko na ito ang tunay kong misyon. Puno ng katapatan ang mga mata ni Hans. Doon, nakilala ko ang nataong may sakit ngunit walang para magpagamot. Doon ko naunawaan kahit kaunti ang puso ang kuya ninyo, siguradong matutuwa si kuya, nanginginig na sabi ni Isabela. At habang nagtatrabaho roon nakatakpo akong isa pang himala. Anong himala? Nakilala ko po ang isang dalagita. Siya po ang anak ng taong nasagasaan ko noon. Napanganga si Isabela. Ang pangalan po niya ay Mina. 16 na taong gulang na siya ngayon. Kumuha si Hans ng isang litrato mula sa kanyang pitaka. Ito po siya. Isang dalagitang masayang nakangiti ang nasa litrato. Ang kanyang ama ay malubhang napilayan sa aksidenteng iyon. Hanggang ngayon hirap pa rin siyang maglakad, malungkot na sabi ni Hans. Ngunit hindi niya ako sinisi. Sa halip, natuwa pa siya nang malaman niyang naging doktor ako para tumulong sa iba. Napakabuting tao niya. Sinabi niya, sa akin Hans, hindi natin mababago ang nakaraan pero kaya nating baguhin ang hinaharap. Sa bawat pasyenteng ginagamot mo, unti-unting bumubuti ang mundo. Napaluha si Isabela. Kaya't nagpasya ako. Habang buhay akong magbibigay ng libreng serbisyong medikal doon. Hans. At si Mina gusto na rin niyang maging doktor. Na-inspire siya nang makita na ang taong nakasakit sa kanyang ama ay naging doktor para magligtas ng iba. Lubos na naantik si Isabela sa kwento ni Hans. Lahat mo ay ito ay himalang niliha ninyo at ng inyong kuya. Hindi. Lahat ng ito ay niliha mo, Hans. Doktora, may isa pa po akong gustong sabihin. Dahan-dahang nagsalita si Hans. Nagpatayo po kami ng isang maliit na klinika sa lugar na iyon. Klinika at pinangalanan po namin itong Jose Reyes Memorial Clinic. Nagulat na napatingin si Isabela kay Hans. Ipinangalan po sa inyong kuya. Para parangalan ang kanyang misyon. Maraming salamat, umiiyak na sabi ni Isabela. Hindi pa po tapos ngumiti si Hans. Naghahanap po kami ng doktor na magtatrabaho roon. Kung sakali po gusto ninyo bang sumama sa amin ako kung darating po kayo, mas marami pa tayong matutulungan. Sandaling napaisip si Isabela. Ngunit may mapasyente rin ako ritong kailangang alagaan. Hindi ko po kayo pinipilit. Gusto ko lang pong sabihin na kung
Nanaysin ninyo lagi po kayong malugot na tatanggapin. Inabot ni Hans ang kanyang business card. Pag-isipan ninyo pong mabuti. Kinuha ni Isabela ang card at tumango. Pero Hans, may tanong ako. Kahit ano po. Paminsan-minsan nararamdaman mo pa rin bang parang panaginip ang lahat nangyari sandaling nag-isip si Hans bago sumagot? Minsan po. Pero sa tuwing nangyayari, iyon tinitingnan ko ito. Ipinakita ni Hans ang isang maliit na panda na nakasabit sa kanyang lig. Ano iyan litrato po ang kuya ninyo? Lagi ko pong dala. Paano mo nakuha? Iyan nahanap ko po sa internet. Litrato niya nung nasa medical school pa siya. Maingat na tiningnan ni Isabela ang pendan. Malinaw na nakaukit ang muha ng kanyang kapatid noong kabataan nito. Kapag tinitingnan ko ito lagi, kung naalala kung bakit ako naging doktor at kung anong klaseng doktor ang dapat kong kahinatnan. Sa sinabi ni Hans hindi na nakapagsalita si Isabela. Doktora, may huli po akong gustong sabihin. Hindi po namatay ang kuya ninyo. Tumingala si Isabela kay Hans. Buhay po siya. Sa puso ko sa pangarap ni Mina. At sa bawat ngitingang nga pasyenteng napapagaling natin, naging mainit ang puso ni Isabela sa sinabi ni Hans. At magpapatuloy siyang mabuhay. Hanggat ipinagpapatuloy natin ang kanyang misyon. Sa mga sandaling iyon isang magandang takip silim ang nakikita sa labas ng bintana ng kapihan. Tila binabasbasan ng langit ang kanilang pag-usap. Hans, maraming salamat. Siguradong ipinagmamalaki ka ni Kuya. Ako po ang dapat magpasalamat. Dahil sa inyo naging isang tunay na tao ako. Nagtinginan ang dalawang doktor at ngumiti. Sa kanilang magapuso isang paniniwala ang nananahan. Ang paniniwalang ang pagliligtas sa isang buhay ay katumbas ng pagliligtas sa buong mundo. At ang pananampalatayang kayang baguhin ng pag-ibig at pagpapatawad ang mundo. Ito ang tunay na pamana na iniwan ni Jose Reyes.